Insights presentation, where we'll dive deep into Satan's third strategic defeat. After losing the war in heaven, Satan directed his fury towards God's people. First through open persecution, and then with a far more cunning tactic, a flood of error and false teachings designed to overwhelm the church. But here's the powerful part. The Bible says, "The earth opened her mouth and swallowed the flood." This is a stunning picture of God's divine intervention, purifying his church and removing the tide of falsehood. This study reveals how God is preparing a purified, sealed, and spirit-filled people, ready to stand strong in the final conflict. This is a timely message of hope and triumph that every believer needs to hear today. Join us live on Zoom, November 27th at 1 p.m. Philippine time. Don't miss it. Okay, so you have not missed it because you're here. Okay, we are happy to have you today as we start our study, especially with the continuation of Revelation chapter 12, where we will be dealing with the third defeat of Satan. But before that, I'd like to share this chart. Okay, so you are viewing at the slide that I have prepared, where we have left off yesterday. Ito po yung babae ay binigyan po siya ng dalawang pakpak. Na ito po ay signifies the two stages of the ever-living Church of God, where the transition, okay, when Christ died on the cross, he has the key to open, unlock the gospel salvation, where God actually revealed the testimony, especially in the Revelation, because Revelation is actually a testimony of Jesus, where we need to understand that there is a living church that existed even before Christ died on the Calvary. Okay? So mayroon pong representative ang Panginoon in every generation. Kaya nga po yung dalawang pakpak po rito, it's not sweetness, as other may say, but this is just stages of God's people, the Old Testament and the New Testament, where God's people had been preserved and they are actually brought into wilderness, and God feed them. Okay, so that's actually preservation of the Lord, where because of Satan's wrath, the dragon had wrought with a woman, and he actually persecuted the church. And today we will be dealing with the strategy of Satan. Ano po ba yung strategy ng kaaway ng Panginoon? At yan po ang ating mapag-aralan sa hapong ito. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot tiling sinyo, nagpapasalamat na kami po ay inyong tinipon muli sa muling pag-aaral po dito po sa Revelation chapter 12. Now we are dealing with the church and the dragon. Na nawa, Panginoon, ang banal na espiritu ang siyang lumukob sa aming buhay upang kayo po ang siyang magsalita at mangungusap po sa amin. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na espiritu, ay tulungan po kami na maunawaan ng mga bagay na ito, because we have also limitation in our understanding, but yet through the Holy Spirit of God,
we may understand them. Thank you so much, O God, for today. We pray all these things in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo. Welcome po sa ating mga kapatid, Sister Van G, Sister Mary Ann, and Brother Marshall, and also those people who might following our study for today. So this is actually the third part of our study on the Revelation 12. Now we will dive into the preservation of God because there is a persecution. And so the church has fled her home, which actually it was in Jerusalem where God has actually called these people. Ngunit mayroon pong persecution. So the church fled her home, Jerusalem, and went into Gentile land, wilderness. Kaya nangalat po mga kapatid during that time where God's people had been persecuted. So God feed, nourish, and sustain the church in Gentile land for 1,260 years. Yan po ay mula noong nagkaroon po pagbulusok po ng katotohanan. Okay? Alam natin yung Pergamos, okay? Dahil nagkaroon po ng persecution, marami pong namatay sa Smyrna. Ang sunod po ay Pergamos. At ang Pergamos po mga kapatid ay mayroon pong pag-uumpisa ng compromises. And then, pagdating sa Thyatira, ay mayroon na pong double standard. Nagkaroon na po ng double standard. And then, Sardis, naging patay. Yun na po yung kapanahunan ng Dark Ages, the Sardis, na kung saan yan po yung ating napag-aralan sa seven churches. So it is the historical fact na nangyari po sa kasaysayan na God's people had been persecuted. Marami pong namatay during sa mga martyrs, mga kapatid, ano? So ang dalawang wings po dito represent two periods of church history. From Adam to the cross and from the cross to the end of the world. So yan po yung ating pagkatanaw po rito. Yung prophetic eye or ating tingin. At ayon po sa Espiritu ng Ula. Dahil this proves that God has only one true church in all ages. Na kung saan mayroon lang pong iisang church ang Panginoon. Na kung saan ay bagamat nagkaroon po ng pagkawatak-watak ang bayan ng Diyos, ngunit mayroon po siyang mga representante. Mayroon po siyang mga tao na tumatayo sa katotohanan. Kaya nga po, bagamat sa ating panahon ngayon, we cannot identify the true one. Maliban lamang mga kapatid na kung ang kanyang buhay ay magkaroon ng bunga. Okay? By their fruits, ye shall know them. Yan po yung sabi sa banal na kasulatan, especially sa New Testament. Okay. Now, dito po tayo sa ginawa. Dahil alam natin mga kapatid, nagkaroon ng persecution. Pero habang mayroon pong pinapatay, mayroong mga martyrs na namatay, ay parang dumami nga yata ang mga nanampalataya. Kaya nga po ang dragon ay nagkaroon po siya ng another strategy. So hindi lamang pag-persecute po ang kanyang ginawa dahil sa kanyang galit. Kundi ano pong ginawa niya? Dito po sa verse 15, ito po yung strategy na ginawa po ng kaaway. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Okay. So ito po yung strategy ng kaaway. Dahil hindi niya po mapatigil ang iglesia. Hindi niya po mapatay yung iglesia. Lalo pa nga pong nabubuhay. Okay? Dumadami. So ang ginawa po ng kaaway mga kapatid ay kanyang pinuga ang water
Ano po ba ang ibig sabihin ng water? Okay, may sinasabi po mga kapatid na Jesus is the spring of water. Okay? Yung spring of water na yun mga kapatid, siya yung katotohanan. Ngunit dito po, kung ang dragon po yung nagbuga ng tubig, ano pong ibig sabihin nun? Eh walang katotohanan po na ibubuga ang dragon, kundi ang kasinungalingan. Kaya nga po, pinalutan ng kasinungalingan, doktrina, maling turo ang iglesia para matangay po siya. Okay? So yun po yung binuga ng kaaway. Na nagbuga po siya ng mga maling doktrina, mga maling tao, hmm, na kung saan yun po ang nag-flooded sa church. Na marami pong nakonverter sa Kristyanismo. At alam natin mga kapatid, during the Dark Ages, dahil po nagkaroon ng tinatawag niya na nagbago yung kanyang strategy. Nakipag-ayos po siya, nakipag-compromise sa church hanggang nakuha niya po loob ng iglesia at doon po nagbago na nag-change, nag-unti-unti na binago po yung mga palatuntunan ng ating Panginoon. Especially noong 321. 321 AD mga kapatid ay anong nangyari? There's a change na pinasok po yung Sunday worship. Okay? So, hanggang sa pagdating po ng 538, na yung 538, yun na po yung pagpatay talaga ng katotohanan. So, the truth has been trodden down. At yun po ang ginawa ng kaaway para ma-flooded po yung church. At hindi lang po yung mga kapatid. Unti-unti at patuloy na mayroon po siyang binubuga na maling mga doktrina. At wala po tayong exception dyan bilang mga Seventh-day Adventist. Ano po? Dahil nais ng Panginoon mga kapatid na maipanumbalik ang katotohanan. Kaya nga po, ito yung problema ng bayan ng Diyos. Ano? What is meant by water as a flood? Ano pong ibig sabihin nitong flood na ito? Okay. Revelation chapter 17 verse 15, and he said unto me, the waters which thou sawest was the wars seated are peoples and multitudes and nations and tongues. So, ito ay mga tao na sila ay binigyan po ng maling doktrina na kung saan ay pumasok sa iglesia upang turuan na sila ay may access na sa church. Kaya nga po ang kanilang mga tinuturo sa loob ng church ay mali. So, the church will be flooded with errors because these people had been actually introduced in the church at dumami po mga kapatid. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag natin na dark ages during the time, dumilim at walang liwanag. Ngunit ang Panginoon po ay nag-preserve ng kanyang bayan. Yun po ang sinabi kanina sa doon sa talata na kung saan ay yung nagsasalarawan ng dalawang pakpak na siya po ay fled to the wilderness where God actually feed the church. Isaiah 17 verse 12 says, woe to the multitude of many people which make like the noise of the seas and the rushing of the nations, that makes rushing like the rushing of mighty waters. So waters, mga kapatid, ay representation of people. Ay kung people ito mga kapatid, no? Dahil yun po ay winas out or mayroon pong binuga ang dragon sa babae o sa likod ng babae. Ibig sabihin mga kapatid, without knowing, the church doesn't know that Satan is actually what? Introducing people na naging bahagi po doon sa
sa iglesia na kung saan ay nais ng Panginoon, mga kapatid, na atin pong tingnan at unawain na itong tinatawag natin na flood is actually the introduction of people with error actually, mga kapatid. Dahil yun po talagang nagtangay sa iglesia, na napalayo po ang iglesia dahil sa mga taong pumasok po sa iglesia. Kaya yun po ay tinatanangay kung ano po ang sabi ng mga taong ito na nasa loob ng iglesia, the church will also just follow. Di po ba? So ano pong sinundan nila? Yung maling katuruan na dumadaloy po sa iglesia. Kaya yun po yung isa sa mga strategy ng kaaway na kung saan nandito nga po ang kalagayan ng iglesia. So ano po ang solusyon ng Panginoon? Ang pag-asa, mga kapatid, sa iglesia ay ah, ang Diyos ang lamang ang nakaalam nito. At dito po ay pahayag niya sa atin ngayon. Sabi po dito sa Spirit of Prophecy, after recognizing that persecuting, ito na po yung ayon po sa inspiration na inexplain ko, mga kapatid, na dahil alam niya na ang pag-persecute sa mga Christian ay hindi successful, kaya ano pong ginawa niya? After recognizing that persecuting and slaying the Christians failed to stop the spread of Christianity, Satan changed his strategy. Ito po yung sinabi ng inspiration. So hindi po yan sabi ni Brother Glenn. Ano po? Ito po ay mababasa po natin sa Great Controversy 385 and page 42 and 43. Na kung saan ay dahil nakita niya po na hindi successful ang kanyang strategy, then he changed. He tried to destroy the church within by infiltrating it with the unconverted. Kaya nga po, doon po sa Matthew 13, kung atin pong pag-aaralan yung harvest, na kung saan ay nagasik po yung ang Panginoon ng mabuting binhi. Natulog ang mga alagad. Oh. And then, ano pong nangyari? Ang kaaway nagasik din. So, yun po, mga kapatid, na ang iglesia ay may dalawang klase. The wheat and the tares na nasa loob ng iglesia. Okay? Kaya ito po yung problema ng iglesia, na hindi alam ng babae o ng church na mayroon na palang infiltrators, unconverted sa loob ng iglesia. Kaya marami pong hadlang. Umahadlang sa mensahe. Kung magbigay po tayo ng mensahe sa church, ano pong inyong ma-expect na mangyari kung ang iglesia po ay may dalawang klase ng mga tao? Expected natin, mga kapatid, na mayroon talagang mag-oppose. Bakit po? Dahil yung mga opposers are those people who are not converted with the truth. Kaya atin pong unawain, mga kapatid, na kung sila po ay nag-oppose, maawa tayo sa kanila because they are actually Satan's instrument. Sila po ay mga instrumento ng kaaway na binuga sa loob, nasa church ngayon. Kaya ano pong gagawin ng Diyos? Kaya nagbigay po siya ng mensahe na tama to correct the error. Kaya we need not insist whatever we have, but we need to introduce the truth. Natin pong sabihin ang katotohanan. Dahil kung ang katotohanan po ay ating sinabi at ang tao ay mananatili sa mali, that they are actually, mga kapatid, they are responsible and accountable to God, not to us.
Hindi po sila accountable sa atin. Bakit po mga kapatid? Because we are just instrument na ginamit ng Panginoon. Na kung hindi po sila makinig, okay, this is the work of God and we are just doing what God wants us to say. Kaya nga po, may mga tao na unconverted sa loob ng iglesia. Ito po yung casting a flood of water or people after the woman. This became prominent with Constantine and has continued up to our time. Kaya we need to recognize and acknowledge, mga kapatid, na ito pala ang plano ng kaaway, na pinasok niya muna yung mga errors. Nandun po yung mga errors sa loob ng iglesia. Kaya kung magturo tayo ng tama, sabihin nilang error o mali o false doctrine. Pero mga kapatid, ang pinanghawakan pala ay mali. Okay? Dito po sa Review and Herald, January 10, 1893, Ellen G. White says and wrote, "But great care should be exercised in accepting members into the church. For Satan has his precious devices through which he purposes to crowd false brethren into the church, through whom he can work more successfully to weaken the cause of God." Medyo masakit ito mga kapatid. Dahil yung mga tao pala na nandoon sa loob o nasa loob ng church ay maaring ginamit ng kaaway na dahil sa hindi tiyak at hindi nagkaroon ng tunay na pagbabago o the people that had not been converted. May mga tao kasi mga kapatid na unconverted, pumasok sa iglesia at naging leader, pero mga kapatid, ang kanyang buhay ay hindi po nabago, hindi natanggap yung health reform. Yan po ang marami na okay lang yan, dito lang tayo, pag pumasok kayo, dito na tayo mag-reform. Ba, pagdating mga kapatid na nag-reform na, ay sabihin, labas kayo kasi reform na kayo. So yun po yung nangyari sa iglesia. Kaya nagkaroon po ng di pagkakaunawaan ng mga members sa iglesia. Kaya natangay po siya sa flood. Yan po yung ginawa ni Satan. So ang ginawa niya una, persecute the church. Pero nakita niya, hindi yata ito successful. O sige, mag-join na lang ako sa church. So, ang espiritu ng kaaway ay pumasok sa church at tinuturo ngayon ang mali. At marami po yun. Bakit? Dahil nagbuga ang dragon ng flood. He flooded with water ang iglesia para matangay. Kaya kung ano ang karamihan na desisyon ng iglesia, tangay talaga yung iglesia. Kaya ito po mga kapatid ang sitwasyon. Kaya napakalaga na ating maunawaan at mapag-aralan po yung Revelation 12. Nandito na pala tayo sa ating panahon ngayon na tinatangay ang iglesia palayo. Kaya ano po ang gagawin ng Diyos? Ang ginawa po ng Panginoon mga kapatid ay nagpadala po siya ng emergency call. Okay? Mayroon po siyang panawagan. At ito po yung mensahe actually ng purification na lilinisin po ng Panginoon ang kanyang iglesia dahil mayroon pong mga hindi tunay na membro sa iglesia pero yung mga tunay ay tinataboy, pinapalabas sa iglesia. Pero mga kapatid, huwag po tayo mapanghinaan ng loob dahil those who have received the message of revival and reformation are the true people of God who wants purity. Okay.
Patuloy po tayo mga kapatid dito sa ating pag-aaral. Ano? Sa early writings, 228 says, I saw a very large company. Oh. Pag sinabing large mga kapatid, malaki po talaga yan. Ano? Large company professing the name of Christ. They profess to be Christians. But God did not recognize them as His. Masakit mga kapatid ang katotohanan na marami sa loob ng iglesia na hindi kilala ng ating Panginoon. They call Him Christ, they call Him Savior and Redeemer, but yet ang buhay po ay hindi nabago. Ibig sabihin mga kapatid, dapat tayo po ay refleksyonan ni Kristo. Siya na ang mamuhay sa atin. Siya na ang makikita sa atin mga kapatid. Sabi po rito, He had no pleasure in them. So hindi lamang sila hindi kilala, kundi walang kasiyahan ang Diyos sa kanila. God has no pleasure with them. Why? Because they are not God's people. They are not His people. They are the flood that had been actually cast by the dragon. Satan seemed to assume a religious character and was very willing that the people should think that they were Christians. He was even anxious that they should believe in Jesus, His crucifixion, and His resurrection. Satan and his angels fully believe all these themselves and tremble. But if this faith does not provoke the good works and lead those who profess it to imitate the self-denying life of Christ, Satan is disturbed. It's not disturbed. Ibig sabihin na mas gusto niya mga kapatid na walang pagbabago sa ating mga buhay. Ibig sabihin mga kapatid, natutuwa ang kaaway at siya ay hindi nababalisa kung ang ating mga buhay ay hindi pa nabago. Ibig sabihin mga kapatid, kung walang struggle sa ating mga buhay, ibig sabihin mga kapatid, walang labanan na nagkakaroon sa ating buhay. Pero kung nandun po yung struggle sa ating mga buhay, then Christ is working. Continue lang to ask for strength dahil tayo mga kapatid ay walang kakayanan. Satan and his angels fully believed all these themselves and trembled. But if this faith does not provoke the good works and lead those people who professed to imitate the life of Christ, then mga kapatid, walang balisa si Satan. Okay lang yan. Itong mga taong hindi nagbago, akin yan. So nasisiyan si Satan. Satan is not disturbed, for they merely assume the Christian name. Itong mga taong ito ay sa pangalan lamang. They profess to have the Christianity, but yet they don't have Christ. Wala silang Kristo. While their hearts are still carnal, and He can use them in His service even better than if they made no profession. Yan mga kapatid. Kaya natutuwa ang kaaway na walang pagbabago sa ating mga buhay. Pero kung nandun po mga kapatid ang proseso na nabawawasan, nawawala, at nagbabago po tayo, hindi sa sariling lakas po natin, kundi atin pong pinagkaloob sa ating Panginoon. Panginoon, hindi ko po kayang baguhin ang aking buhay. Kayo po ang mamayani sa aking buhay. Yan po ang nais ng Panginoon.
Dahil wala po tayong kapangyarihan labanan ang kaaway. Maliban lamang mga kapatid sa ating pagsurrender sa ating Panginoon na siya po ang lulukob sa ating mabuhay at siya po ang mamayani because He is actually the water as well. The fountain of water na kung saan ay bukas para sa atin. Na kung saan ay yun po yung ating fitness to the kingdom. Dahil mayroon din po mga nagsasabi mga kapatid na yung fountain for sin and uncleanness daw ay open na. Ayan po ay mayroon po mga nagtuturo niyan na kung saan ay Zechariah chapter 13 verse 1 that the fountain has been opened. Yes, Christ is the fountain and we know that ngayon, kung nabuksan po yung fountain sa Zechariah 13:1, mga kapatid, ay wala na pong nagkakasala. Sana. Dahil yung Zechariah 13 verse 1 ay connected po dyan ang tinatawag nating purification. Pag na-purify po ang church, mga kapatid, then that fountain will be open. Yan po ay mababasa natin sa chapter 12 ng Zechariah. Kaya dito mga kapatid, yung fountain will be open for God's people when there is a purification. Pag ma-purify na po yung ang bayan ng Diyos, mga kapatid, then they can enter into the next phase of their lives where righteousness will reign in the land. Na kung saan ay ang katwiran po ni Kristo ay lubos ng manahan po sa bayan niya. Sabi po rito, sa Review and Herald, May 21, 1901, paragraph 8, many of those whose names are registered on the church books are not Christians. Klaro po mga kapatid, ano? Kaya hindi po garantiya na ikaw ay membro sa Seventh-day Adventist. Yes, nandun pangalan mo. Nakalista yun, nabaptize ka. Pero tiyakin po natin kung tayo po ba ay nakasulat doon sa langit. Baka yung ating listahan doon ay maraming mga kasalanan. Ito. Hindi tunay na nagbago ito. Pero mga kapatid, kung mayroon pong struggle, yun po yung pinabalik-balik natin na when you have that relationship with Christ, si Kristo po ang nagtatapal po niyan. Itong anak ko na ito, bagamat nakita ang kanyang kasalanan, humingi po siya ng kapatawaran at patuloy na nababago ang kanyang buhay dahil sa katotohanan na ipinipresenta po. Kung ang katotohanan po ay nilatag sa atin, na ito po ay true revival and reformation, nasiliwan po tayo ng katotohanan, then yun po mga kapatid ang pagliligtas ng Panginoon. It is God's intervention na kung saan ay kung tayo ay masilyuhan, then we will be prepared mga kapatid for that great day. Pero pag hindi tayo masilyuhan mga kapatid, it will be dreadful. Nakakatakot. Bakit? You will be destroyed because the earth, atin pong mabasa later mga kapatid kung anong solusyon ng Diyos sa sitwasyon ng Iglesia. Okay, patuloy po tayo. Testimonies for the Church, Volume 6, page 371. The Lord does not now work to bring many souls into the truth. Kaya mga kapatid, ang ating ang focus po natin ng ministry na ito ay para sa Seventh-day Adventist. Hindi po tayo para magtawag pa ng mga magparami ng Seventh-day Adventist, no? Dahil marami na nga po tayo. Pero ano pong kalagayan ng iglesia? Marami sa atin ay hindi tunay na mga Seventh-day Adventist. Bakit po? Ang mensahe natin ay nawawala because there are false teaching na pinasok sa iglesia. Kaya tinatama po yan ng Panginoon. Kaya nagtawag po siya ng mga workers
na kung saan ay magsabi ng katotohanan. At inyo po yung naririnig sa ngayon. Because God wants that we need to understand the truth. At i-share po natin sa ating kapwa. No? Kaya sabi po rito na ang dahilan po mga kapatid, church members who have not been converted and those who were once converted but who have backslidden. Marami po sa Seventh-day Adventist na na-backslide, na lumayo, tumalikod sa katotohanan na kanyang natanggap. Daily, the church is being converted to the world at walang makapag-deny po nito na ito po yung kalagayan ng iglesia. Dahil sa pagbuga ng dragon ng tubig sa likod ng babae, hindi alam ng babae, hindi alam ng iglesia na marami palang mga members sa iglesia na hindi anak ng Diyos. Sila pala ay anak ng dyablo na pinasok sa iglesia upang manguna na sirain ang iglesia. Okay? So yun po yung grabe ang strategy ni Satan para sirain po yung plano ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, ang Panginoon po ay may solusyon. Ito po yung help. Okay? Help for the woman. Ito po yung mabasa natin sa verse 16. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Kung ang flood na sinabi po sa inspirasyon ay tao na may maling doktrina, na hindi po siya na-converted, mga kapatid, ibig sabihin, there will be purification. There will be slaughter na mangyayari sa iglesia. Because the earth opened her mouth. Ibig sabihin, bukas ang lupa sa pagtanggap nitong mga taong hindi converted na kung saan ay they will come into their end. Matatapos po sila during the harvest. Mayroon pong pag-aani ang Panginoon or paghukom sa kanyang iglesia. Kaya yan po yung sinabi sa 1 Peter 4:17. The church or the house of God will be the first to be judged. And when this judgment begins in the church, what will be the hope of others? Kaya ito po mga kapatid, yung third defeat of Satan. Ang pangatlong pagkatalo ni Satan ay yung purification. Kaya ayaw ng kaaway mga kapatid na marinig ito ng mga members sa church. Yung purification of the church. Yung Ezekiel 9. Yung 144,000. Yung Daniel 2. Ayaw nilang marinig ito. Bakit po mga kapatid? Dahil yan po ay espiritu ng kaaway na mali po ang kanilang pinangawakan na doktrina, kaya kanilang pinaglaban dahil hindi nila matatanggap ang katotohanan. Dahil sila rin po ay ginamit ng kaaway na ang espiritu ng mali ay nandyan po sa kanila. Kaya nga po sabi rito, and it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth. Ito po yung karanasan sa Old Testament. Na kung saan ay mayroon pong pag-open of the mouth. Sino pong kinain doon? Yung mga nagsamba-samba sa Diyos-Diyosan. Di po ba pag ang nangyari po mga kapatid, noong umakyat si Moses sa pagkuha ng Ten Commandments, ng Covenant of God, ano pong ginawa ng mga tao? Na-boring po sila. Naghintay kay Moses, kailan kaya bubaba
o bababa si Moses. Hanggat dumating sa panahon, mga kapatid, na sila ay nagpagawa ng, ano pong ginawa nila? They make a calf made of gold. At yun po ang sinamba nila. So they have their own idols. Yung sinamba po nila ay Diyos-Diyusan, na magkaroon po sila ng sarili nilang Diyos dahil halos nawalan sila ng pag-asa. Kailan pa kaya bababa si Moses? Kaya ang nangyari dito, mga kapatid, may mga taong nag-rebel against God. And all the men that appeared unto Korah, and all their goods, they and all that appertained to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. So kung ang Israel noon, mga kapatid, nakaranas po ng purification dahil may mga taong sumamba sa Diyos-Diyusan. In the last days, mga kapatid, God will also do that the earth will be open to welcome them of their death, na kung saan ay mayroon pong slaughter. Kaya yun po yung kabahagi po sa ating mga mensahe, especially doon sa pinag-aralan po natin sa Revelation chapter 7, na kung saan ay there is what we call purification and sealing of the 144,000, na kung saan ito po yung mga special people of God that will respond to the call of purification. Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings. Kaya mayroon pong mga mensahe na dumarating po sa atin. That publishes peace, O Judah, keep thy solemn feast, and perform thy vows, for the wicked shall no more pass through thee. He is utterly cut off. So there is a cutting off of people in the church. Na yung Revelation chapter 12 verse 16 pa lang, mga kapatid, yun ay kahalintulad ng pinakita kay John doon sa Revelation chapter 7, na kung saan ay may number 144,000 na nakita na may tanda. They have the seal of God. Saan napunta yung karamihan? Yun po ay inexplain sa pamagitan po ni Ezekiel. Ezekiel chapter 9, yung slaughter, nagkaroon po, mga kapatid, ng marka. Tatakan ang nagsasayan cry. Those who sigh and cry will have the mark. Yan po yung, mga kapatid, ang karamihan kasi na sinasabi ay ang seal of God daw. At hindi naman natin po dinideny, na yung seal of God is actually the Sabbath. Pero mga kapatid, when we are talking about the purification, the Sabbath is not only the truth, but it is a part of the truth. And seal of the living God is actually settling into all truth. Na dapat po, mga kapatid, tayo ay masilyuhan sa pamagitan po ng katotohanan. Bakit po? Kasi ang dragon nagbuga ng false doctrine, error na sa loob ng church. So, ano ngayon ang basihan ng Panginoon na silyuhan ka? Dahil ang dragon ay nagbuga ng tunay na katotohanan sa loob ng iglesia, kaya ang Diyos naman ay nagbigay din po ng katotohanan. Ang sino mang tumatanggap ng katotohanan will be sealed, at sila po ay ligtas during the time when the earth will open her mouth to swallow them. Yan po yung Ezekiel 9.
Yan din po ang sinabi sa Daniel chapter 2, verse 45. Cut out. Pag sinabing cut out, mga kapatid, cut off. Ibig sabihin talagang there is a separation. Pero sa ngayon, mga kapatid, we are still striving with all the power that God has given us to be among the 144,000. Kaya there is a struggle inside the church. Kaya kung magkwari, mga kapatid, sa bundok, saan po yung ingay? Di po ba doon sa bundok? Kung magkwari po, mga kapatid, ang minero, ay napakaingay po yan dahil may mga instrumento po yan sila na ginagamit to get the pure gold. At ganun din po, mga kapatid, yung iglesia sa ngayon. Yung cut out without hands na sinabi po doon sa Daniel din, mga kapatid, ay to quarry. Kinamit po na Hebrew word doon ay gizar, na ibig sabihin ay quarry. Kaya there is a purification. At yun po ay sa pamagitan ng what? Sealing. Sealing of what? Sealing of the truth. Kaya mayroon pong published peace na kung saan ay bring it hope for the church na may pag-asa po yung ating iglesia. Dahil the earth will help the woman. Sabi rito, awake, awake, put on thy strength, O Zion. Ang Zion dito, mga kapatid, is people of God. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. So it's a prophecy, mga kapatid. Kasi mula sa kapanahonan po ng Jews, mayroon pong halo. No? At hanggang ngayon, mayroon pong halo. Kaya ang nais ng Panginoon maging pure. Kaya nga po, nagbigay po siya ng mga mensahe para tayo po ay malinisan. Paano? Dahil sabi po ng John 17:17, sanctify them by the truth. Thy word is truth. So ibig sabihin, mga kapatid, ang paglilinis ay sa pamagitan po ng katotohanan na pinipresenta po sa tao. Kaya ang tao na hindi tumanggap ng salita ng Diyos, hindi malilinis. Bakit po? Mananatili po siya sa error. The flood of error that was introduced by Satan through the people that come into the church. Sabi pa po, mga kapatid, sa testimony. Testimonies to Ministers, page 372 and 373. Page after page might be written in regard to these things. Whole conferences are becoming leavened with the same perverted principle. Nangyari na po ito sa panahon ni Ellen G. White, kaya sinulat niya po ito. Ang mga konferensya sa ating iglesia, nagiging what? May mga perverted, mga baluktot na mga prinsipyo na pinasok po sa iglesia. Kung pumasok po yan sa panahon ni Ellen G. White, na nandun siya, what do we expect sa ngayon? Mas malala kasi marami pong tao, especially yung mga leaders, mga doctors, mga professionals, sabi nila, I am more knowledgeable than Ellen G. White. She is not a good example because she is just grade 2. Di po ba? At yan po ang napatunayan saan? Sa North American Division. Bakit po? Ano nangyari? There is a statistic that had been actually given. How many percent of the people study the writings of Ellen G. White?
Mga kapatid, there are only 4% nagbabasa ng writings of Ellen G. White. So yan po mga kapatid yung ating ma-expect ngayon na there are more perverted principles na pumasok po sa ating iglesia. Dahil ano pong sabi, for the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth. The Lord will work to purify His church. I tell you in truth, the Lord is about to turn and overturn in that institution. Kaya mga kapatid, ito po ay na-predict na talagang ang katotohanan ay magbigay ng pagbabago sa few people. Bakit mga kapatid? Dahil many people will not believe in the truth. Sabi rito, many I saw were flattering themselves that they were good Christians. Marami ang nag-flatter ng kanilang sarili. Mabuti akong Kristiyano. Nagbibigay ako ng ikapo, nagaganito ako, gumagawa ako ng mga missionary work. Pero mga kapatid, sabi rito, wala silang liwanag. Who have not a single ray of light from Jesus. They know not what it is to be renewed by the grace of God. They have no living experience for themselves in the things of God. And I saw that the Lord was sweeping His sword in heaven to cut them down. Oh, that with every lukewarm professor could realize the clean work that God is about to make among His professed people. Kaya ang Panginoon mga kapatid nag-aasa. Ibig sabihin nito mga kapatid, symbol of preparation. He is preparing for the execution of judgment. Sa ngayon mga kapatid, may investigative judgment. Pero time will come that there is an execution na kung saan ay mauna ito ang makatanggap nito mga kapatid ng sahod. Ang huling tinawagan. Okay? Kaya ang unang makareceive po ng hatol ng Panginoon na sila'y mamatay ay yung nasa iglesia. Okay? There's an execution of purification because the earth will help the woman to solve the problem of the church. Angels keep a faithful record of every man's work, and as a judgment passes upon the house of God, the sentence of which is recorded by His name. And the angel is commissioned to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of the slaughter, and that which was committed to their trust is taken from them. Ito po ay mabasa natin sa Testimonies for a Church, Volume 1, page 197, paragraph 1. So, klaro mga kapatid na nasa inspiration that God will judge His people. Kaya itong mensahe mga kapatid napakahalaga. Revelation 12 is one of the great message for His people. Na kung tayo po ay handa na tumanggap, then mga kapatid, tayo po ay ma-spare, tayo po maligtas doon sa kapahamakan. Kaya ano pong gagawin? Pagkatapos po na matulungan ng lupa, tapos na matulungan ng lupa ang babae, lalong magalit si Satan. Kaya anong gagawin niya mga kapatid?
warring against the woman's remnant. Ito na po yung sinabi sa verse 17. And the dragon was wrought with a woman. Sino po ang babae dito? Ang babae dito, yung na-purify na. Dahil yung babae na pinuhusan ng flood, ay i-purify muna. Dahil may kasama na po siya na maling mga tao na sa loob. So itong sinasabi sa verse 17 ay purified people of God na, the 144,000. Okay? Sila po yung woman at this point of time. Pero ano po ang mangyayari sa kanila? Hindi na po sila matalo. So yun na po yung mga kapatid kasi na-defeated na si Satan. Wala na po siyang magagawa dito sa 144,000. Sabi rito, the dragon wrought with a woman, the 144,000. Kasi pansinin natin mga kapatid, ang stages ng church. Ang church sa panahon na binugahan ng dragon. Yan ngayon ang ating panahon. The Seventh-day Adventist. We profess that we are the true people of God. So if we are God's people as the church, the woman, ang dragon nagpuga ng maraming tao sa loob ng church. So anong nangyari sa church ngayon? Kung anong desisyon ng karamihan, tangay talaga yan. Sunod-sunuran yan. So anong gawin ng Panginoon? Ang gawin ng Panginoon, magpadala po siya ng mensahe. Ang mensaheng ito ay para sa mga may dugo, the bloodline of Israel. Tatawagin niya yung tunay na may dugo ng Israel. Hindi natin alam kung sino yon. Pero sabi ng mga kapatid, there are actually characteristics of people who have the bloodline of Israel. Yan po ang mapag-aralan natin sa Matthew 5, ano? The blessedness of those people. Yun po yung may tunay na dugo na kung saan na nais ng Panginoon na kanyang tawagin at ipunin. Kaya itong 144,000 are all the children of Israel by blood. Okay? Na kung saan ay tinawagan ng Panginoon dahil ang Israel po mga kapatid ay nangalat. Di po ba? So, nakalat mo yun sa buong mundo. At ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. Kaya wag po tayong mabigatan, mahirapan, dahil Diyos ang gagawa niyan. Hindi sa atin yung pagkaalam. So sabi po rito, the dragon is wrought with a woman, the 144,000, who remain after the destruction of the flood. But he cannot harm them because they are sealed. So ano pong gagawin niya? Itong woman, itong dragon nagalit sa babae. Pero ano po ang ginawa niya? Nakipaglaban po siya sa remnant over seed. Ibig sabihin, ang apektado dito mga kapatid, yung great multitude. Doon sa sanglibutan. Kaya magkaroon po siya ng decree, sandilo. Yan na po yung mga kapatid, yung pagpataw niya ng sandilo para yun po sa mga taong nasa sanglibutan. Dahil ang kanyang church, the Seventh-day Adventist, is already purified. Okay? Sa ngayon po, ay hindi pa purify. May halo po siya na wheat and tares. Ngayon, pagdating po yan ng judgment for the living, masarado na yung provision sa church. At linisin niya ang kanyang iglesia sa pamagitan ng Ezekiel 9. Okay? So magkaroon po ng slaughter. At yan po ay malaman ng buong mundo. Kaya all people knew or know about what will happen. Dahil itong mensahe mga kapatid, atin din pong
sinisiwalat. Ano po? Because this is the prophecy. This is the prophetic insight na atin pong nakikita sa pinakita po ng ating Panginoon. Okay? So the conclusion, mga kapatid, sa ating pag-aaral, now is the time for all to decide either to be swallowed up by the earth, cast into the fire, or to be delivered by Michael, our prince. Let us therefore choose deliverance rather than defeat. O Lord, O love the Lord, all ye saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewarded the proud doer. Psalms 31 verse 23. Kaya ito po, mga kapatid, yung ating pag-aaral ngayon ay pagkilala at pagkaalam sa mga ginagawa ng kaaway. Na he flooded the church with tears. Kaya ang solusyon ng Diyos, purify. Purify the church. Kaya may mensahe muna na ipinadala ang Panginoon. Kaya sabi doon sa Malakay chapter 4, verse 5 at 6, Behold, I will send you Elijah before the great and dreadful day of the Lord. So bago pa man mangyari po ang great event para sa mga matuwid, dreadful event para sa mga masasama, ang Diyos muna ay nagpadala ng mensahero. And that is the antitypical Elijah, where he actually, in the spirit of Elijah, ay siya'y nagbigay ng mensahe para sa atin na tayo'y tawagin sa pamagitan po ng tungkod, the shepherd's rod that had been actually chosen and elected, ordained by God according to the prophecy that was recorded in Micah chapter 6 verse 9. Kaya mayroon po tayong basihan na tayo maniwala. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos nagsasabi, The Lord's voice crieth in the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod. Pakinggan po natin yung tungkod. Dahil yung tungkod na ito po ay mensahe na inaakay tayo palapit sa ating Panginoon. Okay? So yan po yung ating pagtatapos ngayong week ng ating pag-aaral. Next week po, ating pag-aralan ang Revelation chapter 13. Okay? So any question po? Any comments? Sige po, May Sister tanong ako, Brother Glenn, yung anong ibig sabihin ng double standard? Yung double standard ay dalawa. Yung ito pwede to, pwede ito. Mayroon pong compromises. Ano? Okay. Compromises po yan. Na kung saan ay double standard mo, okay lang kumain ng karne, okay lang, okay rin hindi. Ganun ba? So, double standard. Maliligtas ka, okay. Ito maligtas din yan. Yung pananamit, double in, okay lang yan, basta may ganito. So there is actually a double na isa ito sa mga compromises na nangyari po sa Pergamum. Sa Pergamum po, may mga compromises. Pero pagdating sa Thyatira, ay double standard na. Okay? So, ibig sabihin, kinlaro na, okay to, okay rin ito. So, double. Double ang kanilang pinaniniwalaan. So, yun po yung double standard. Dalawa yung klaseng requirements, bali, mga kapatid. Okay, any more? Okay. Sister Vanji? Hello po. Okay. Good afternoon. Sige po, good afternoon po. Kasi kagabi po, Aha. wala. Kagabi po, kasi revival and reformation namin dito sa church. Aha. Kasi ang pastor namin,
Parang ano ba? Hindi ko maintindihan kasi ang daming joke-joke, pastor. Oo. Tapos may halo pang bully sa mga listener. Tapos tinanong siya sa isang kasama namin na kasi ang ama noon pinatay ba? Oo. Pinatay ng itak. Tapos tinanong ang pastor ng kasama namin kung maligtas ba yung ama niya. Sinabi niyang maligtas daw. Oo. Opa, sa isip-isip ko, bakit maligtas? Nga hindi nga naligtas sa itak. Tapos mapunta pa sa langit. Oo. Yan ang hirap ang intindihin. Yung puro na lang joke-joke. Parang hindi ko na ano ang katotohanan sa aming revival and reformation na ginawa. Salamat, Pastor. Kaya yun po yung nakakalungkot sa iglesia na because of these false or perverted principles, mga prinsipyo na baliktad. Ibig sabihin na dapat sa revival and reformation ay mayroon po dyan na tinatawag na spiritual consecration. Yung consecration na simple, you are actually renewing your relationship with God, ay kailangan po yung makabuhay na mensahe. Hindi yung mga entertainment, may entertain ka, makatawa ka. No, it's not. Dahil ito po yung tunay na revival and reformation na kung saan ay you present the truth para mabuhayan ng pag-asa ang tao. Hindi yung matuwa dahil nagpatawa ka or nagbigay ka ng mga kwento na nakakatawa. So hindi po yan mga kapatid ang tunay na revival and reformation na dapat po ipresenta natin yung katotohanan and our lives will be changed into better. Ibig sabihin kung ngayon po ay good, ay kailangan natin better and later the best. The best life that ever lived, that God wanted that His people will experience a life that is renewed by the period of time. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng development ang ating buhay para tayo po ay fitted to enter into the kingdom. Okay? No more? Okay, so maraming salamat, Brother Marshall. Salamat sa Panginoon, Pastor. At God bless sa patient mo. Okay, so yan po mga kapatid, no, maraming salamat din sa ating undivided attention na sa ating pag-aaral na ito ay nakatapos po tayo for Revelation chapter 12. May ano pa ako, Pastor, yung isa, Sige itong, po. yung kasi sa Matthew 28:19 hanggang 20, ito ang parang mapa tinitignan nung nandoon ako sa sa dating pananampalataya, ay ito ang parang natitignan na pag matapos na kasi kung ilan na ang Seventh-day Adventist ngayon, 22 million, parang na puntahan na lahat yung yung all nations, baptizing them in the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, ay parang ito ang tinitignan ko noon na sa mga mensahe na malapit nang darating yung Panginoon, at pag wala na sakop na yung Adventist lahat yung all nations, kaya darating. Pero ngayon na dito ko nalaman na meron yung purification para ay nag-umpisa na pala. Kung anong taon ka nag-umpisa nagturo, Pastor, matagal na, kaya hanggang ngayon parang napapansin ko na marami pang kailangang sakupin ng mensahe, Pastor. Kaya hindi Tama kaya yun. kailangang maulit itong baptizing them in the name of the Father, ulit teaching ay parang go ye therefore in teach all nation, ay parang
sa Seventh-day Adventist ulit mangyari ito na marami palang kailangang mapuntahan kasi yung mensahe nga dito lang yata sa sa paghalimbawa dito sa banda dito sa Norte hindi pa nasakop ng mensahe ng ng purification. Konti lang ang dito ako last year ko lang sa pag-aralan natin lang ako nakikinig pero pasalamat ako na dala ako ng Diyos sa mensahe niyo pastor at ito talaga ang katotohanan na alam kong ang daming hindi pa nasakop nito dito sa lalo dito sa banda dito sa Mountain Province ngayon yata kaya parang matagal pa na going to all nations baptize purification parang yung baptizing ito ay ang termino ay parang baptizing din doon sa mismong bahay ng Diyos talaga kaya parang matagal pa na kailangang hindi iisipin na matagal pero ay kailangang maisipin na malapit na pero marami pa rin kailangang nasyon na padalhan ng mensahe mo, Pastor. Amen. Maganda po yung observation ni Brother Marshall, na yes, yun po yung sinabi sa Matthew 28, 19 and 20 na all authority was actually given to Christ. Kaya nagkaroon po siya ng commission to baptize all nation. Yan po yung general na rule ng mga churches mula sa panahon ni Christ. Okay? Sa early Christians, sa mga churches na gumanap ng kanilang bahagi. At ngayon sa ating panahon ngayon ay katuparan ng hula sa chapter 10 ng Revelation. Na kung saan ay Revelation chapter 10 verse 11, anong sabi doon? Na kung saan ay nangyari po na nagkaroon ng great disappointment yung Millerites. Tapos ang sabi ay prophesy again to many nation. Ibig sabihin, ang nag-prophesy again to many nation ang Seventh-day Adventist. Ngayon, yun po yung third angel's message. Pero ang fourth angel's message ay to all nation. Ibig sabihin mga kapatid, as Seventh-day Adventist, tayo po ay tumanggap ng third angel's message. Ngayon, inihanda po tayo para sa fourth angel's message. Ang sinumang nakaunawa ng third angel's message ay handang tumanggap ng fourth angel's message. Yan po yung sinabi ni Ellen G. White sa Early Writings 277. And there's another angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry, and will gather the people from all nations, kindred, tongue, and people. Isaiah chapter 66, verse 20. Na kung saan ay, balikan mo sa verse 19, there are people who will escape and will be sent to nations, to all nations, and the Gentiles will see God's glory. Yan po yung Revelation chapter 18, 1 to 4. Na the earth will be lightened with God's glory, and that's the kingdom of glory na maghanda po sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya this message actually, na kung saan ay sa observation ni Brother Marshall, na ibig sabihin ay ang ating iglesia muna kailangan mabaptize muli. Yes, there is a baptism of the Holy Spirit on the second Pentecostal because we receive the early rain. Bilang Seventh-day Adventist, natanggap natin yung early rain. Pero yung latter rain, hindi pa. Ang latter rain ay darating sa dalawang phases. Una, message. At yung pangalawa ay power. When that message will be received, then we will be endowed with power during the purification. Pag ma-purify po yung church, God will pour out His Holy Spirit to all, mga kapatid. And that will be a powerful evangelization of the world. Dahil tatawagin po ng Panginoon
ang mga Gentile from the world to enter into the kingdom of glory. At hindi na rin po sila mamamatay because that will be a church without sinners among them. Na wala na pong makasalanan sa loob nila o sa kasama nila, wala na. Talagang malinis na po siya kasi purified church. Purified church, kaya lalaki po yung people of God. The stone becomes a great mountain and fill the whole earth. Yan po mga kapatid yung talagang tumpak na pagkaunawa po sa mga propetikong pananaw para po sa ating pagkaunawa sa mga darating na mga pangyayari in these last days. Okay? So maraming salamat. Tumpak ang paliwanag mo, Pastor. Thank you. Amen. Okay. So sa ating pag-close po mga kapatid ay tayo manalangin mga kapatid. Sa inyo dakila at mabagin na Panginoon, salamat muli sa biyaya, sa karunungan na inyong katiwala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nawa ito ay magbigay sa amin ng lubos na kapahayagan ng aming buhay na mamuhay lamang ayon sa katotohanan, Panginoon. Tulungan nawa kami, Panginoon, na amin din pong ma-share sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anak, na sila rin po ay mayroong pagkakataon na usisain at saliksikin ang mga katotohanan. Kung sila po ay tunay ninyong tinawagan, kayo po nawa ang mamayani sa kanila at handa silang tumanggap dahil kayo'y tumawag sa kanila. Amin pong inasahan ninyo basbas sa amin pangsamantalang pag-iwalay ngayon at maging handa sa darating na linggo sa aming pag-aaral sa chapter 13, Panginoon. Ito po aming dalangin at pinasalamatan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Amen. God Maraming bless. salamat po. Okay. Salamat, brother. Bye-bye. Bye-bye po.